Hi there. Is this the first time you will be watching our online worship services? We would like to hear from you. If you need prayers, information about understanding the Word of God, or on how you can have a personal relationship with Jesus, please message us at our official Facebook page. You can also directly contact our department leaders. Brother Jason for Men's Department at 0917-636-7939 and 0998-959-0738. Sister Emmeline for Women's Department at 0933-967-4447. Sister Rachel for the Youth Department at 0929-370-0338. Here are the schedules of our online services. Sunday Worship Service, every Sunday at 9 in the morning through Facebook live stream. Evening Reflection, every Tuesday, Thursday, and Saturday at 9 in the evening through Facebook live stream. Prayer Meeting, every Wednesday at 8 in the evening through Facebook live stream. Communion Sunday Service, every first Sunday of the month at 9 in the morning, through Facebook live stream. Malachi 3 verse 10. Bring the full amount of your tithes to the temple, so that there will be of plenty of food there. Put me to the test and you will see that I will open the windows of heaven and pour on you an abundance of all kind of good things. Please deposit your tithes and offering to our bank accounts that you see on the screen. Or you can contact our SOJ Finance Department. Sister Celia Arietta at 092913111870. Sister Juliet Punzalan at 094754879004. Sister Tina Paragas at 092552522220. Hi there. Is this the first time you will be watching our online worship services? We would like to hear from you. If you need prayers, information about understanding the Word of God, or on how you can have a personal relationship with Jesus, please message us at our official Facebook page. You can also directly contact our department leaders. Brother Jason for Men's Department at 0917-636-7939 and 0998-959-0738. Sister Emmeline for Women's Department at 0933-967-4447. Sister Rachel for the Youth Department at 0929-370-0338. Here are the schedules of our online services. Sunday Worship Service, every Sunday at 9 in the morning through Facebook live stream. Evening Reflection, every Tuesday, Thursday, and Saturday at 9 in the evening through Facebook live stream. Prayer Meeting, every Wednesday at 8 in the evening through Facebook live stream. Communion Sunday Service, every first Sunday of the month at 9 in the morning, through Facebook live stream. Malachi 3 verse 10. Bring the full amount of your tithes to the temple, so that there will be of plenty of food there. Put me to the test and you will see that I will open the windows of heaven and pour on you an abundance of all kind of good things. Please deposit your tithes and offering to our bank accounts that you see on the screen. Or you can contact our SOJ Finance Department. Sister Celia Arietta at 092913111870. Sister Juliet Punzalan at 094754879004. Sister Tina Paragas at 092552522220. Hi there. Is this the first time you will be watching our online worship services? We would like to hear from you. If you need prayers, information about understanding the Word of God, or on how you can have a personal relationship with Jesus, please message us at our official Facebook page. You can also directly contact our department leaders. Brother Jason for Men's Department at 0917-636-7939 and 0998-959-0738. Sister Emmeline for Women's Department at 0933-967-4447. Sister Rachel for the Youth Department at 0929-370-0338. 1 Peter verse 2, like newborn babies, crave pure spiritual milk so that by it you may grow up in your salvation. And Romans 10 verse 17 says, so faith comes by hearing,
and hearing the Word of God. You are watching SOJ Evening Reflection every Tuesday, Thursday, and Saturday. Please welcome Brother Cesar Punzalan to share the Word of God. Magandang gabi po muli sa inyo at ako po ay patuloy na bibigay sa inyo ng salita po ng Diyos. Ako po ay inatampang at ang team po natin ay Faithful Steward, ang Biblical Giving and Blessing. Makikita po natin ito sa Matthew 25:14-30. Ito po ay bibigay ko po sa inyo. Ito po ay si Jacob. Kilala po natin si Jacob o si Jacob, na kung saan siya po yung apo ni Abraham at anak po ni Isaac, at ito po ay kapatid niya po ay si Esau, na kung saan ay ito po ay pamamahagi ko po sa inyo. Tayo po yung manalangin. Hallelujah. Lord, minsan pa kami ay papasalamat at pupuri sa inyo. Lord, patuloy po namin tinitiwala sa iyo ang gawain na ito sa pamagitan ng banal na Espiritu at banal na dugo ng aming Panginoon sa isang patuloy na bumalot sa bawat isa sa amin, sa mga nanonood, mga nakikinig, Panginoon. At ganoon na rin po ako, ay tagaw niyo po ako sa inyong likuran at ikaw po ang patuloy mabigyan namin ng kapurihan, karangalan, at ang gawain na ito ay maging successful sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Kaya patuloy po namin tinatalaga sa iyo ang gawain na ito sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah, amen, hallelujah. At tayo po nga po ay sa team natin na Faithful Steward. Ito po ay pinamagatan ko po ng Keep Faithful Stewards. Ito po ay makikita po natin sa Genesis 28:19-22, na kung saan ito nga po ay sinabi ko po sa inyo na si Jacob po ito, na kung saan siya po yung apo ni Abraham at kapatid, anak po ni Isaac at kapatid po ni Esau. Ito po ay makikita po natin sa Genesis 28, talatang 19-22. Basahin ko po sa Tagalog, sa NIV, New International Version po. Sabi po rito, pinangalanan ni Jacob ang lugar na iyon na Bethel. Dati ay Luz ang pangalan ng lugar na iyon. Sumumpa agad si Jacob na nagsabi, Panginoon, kung sasamahan po ninyo ako at bibigyan po ng pagkain at gamit, at kung makakabalik po akong muli sa bahay ng aking ama na walang masamang mangyayari sa akin, kikilalanin ko po kayong aking Diyos. Ang bato pong ito na itinayo ko bilang isang alaala ay magpapatunay na iyong presensya sa lugar na ito, at ibibigay ko po sa inyo ay 10 bahagi ng lahat ng ibibigay ninyo sa akin. Purin sa pagkabasa ng salita ng Diyos. Ang sabi po rito, yung Bethel po, yung meaning po ng Bethel ay tirahan ng Diyos. Ibig sabihin, nung si Jacob po ay nasa lugar na iyon, sabi nga po rin, pinangalanan ni Jacob ang lugar na iyon na Bethel, dating Luz. Ibig sabihin, ito pong Bethel o dating Luz, ay ito po ay tirahan ng Diyos. Kaya po, tinawag po ni Jacob doon na tirahan po daw ng ating Panginoon Diyos. Kaya nga nakita natin, ito po ay nanaginip po ang ating kapatid na Jacob, na kung saan may inunan po siya. Yung unang po niya yung bato. Madalas pong ginagawa po ng mga Israelites o mga ni Jacob yan, pagka natutulog ay bato po ang kanilang unan. Kaya tayo po, napakasarap, di ba? Iunan natin, gusto natin malambot. Pero yung mga panahon na po noon, unang po nila ay bato. Sa verse 22 nga po ay magpapatunay, yung lugar sa literal na po ay magiging tirahan po ng Diyos. Kaya tunay nga po
yung Bethel po talaga ay ginawa niyang tirahan ng Diyos. Kaya nga po, makikita natin na yung bato po ay pinahiram po niya ng langis po yun. Kasi madalas ginagawa po nila yon para po makipag-deal po sila sa ating Panginoon o kaya palatandaan na meron, lalo na po yung maging 12 tribe of Israel na kung saan yung mga magiging anak po nila. Diba? Kaya nga yun po ay ginagawa po noon na papahiram po ng langis at yun po parang magiging sagisag ng pakipag-isa natin sa ating Panginoon. Kaya ito nga po ay makikita natin na maging keep faithful steward po tayo. Kasi nga po ito po ay nakipag-deal po ang ating kapatid na Jacob. Bibigyan ko po kayo ng number 1. Sabi po rito, get your opportunity. Get. Diba tayo, si Jacob nga po, binigyan niya na ng oportunidad na kung saan ay makikita natin yung bibigay ng ang ating Diyos Ama kay Jacob. Yung mga lupain o kung saan siya natulog o yung lugar na yon para doon po siya pagyamanin, doon po siya maniraan, magiging po yun, masagana yung lupain na ipagkakaloob ng ating Panginoon. Kaya sabi, number 1 po, get your opportunity. Basahin ko po sa verse 20 ha. Sabi po rito, sumumpa agad si Jacob na nagsabi, Panginoon, kung sasamahan po ninyo ako at bibigyan po ng pagkain at damit. Di ba? Kung sasamahan daw po siya ng Panginoon at bibigyan daw po siya ng damit. Sa English nga po ay magiging para po protection niya ay hindi po siya magutom, ay pagkakalooban po siya ng mga pagkain at damit para po hindi magutom ang ating kapatid na ako. At makita po natin dito na kung saan ay kung may binigay sa inyo ang Diyos ay kunin na natin. O kunin mo na. Diba? Pinagkaloob na ng Panginoon. I-grab po na natin. Get na natin. I-grab na natin. Kasi napakasayang. Katulad yan, ginawa tayong anak ng Diyos. Nung bilang tumanggap po tayo, tinanggap po natin siya bilang Panginoon tagapagligtas. Napakasarap, di ba? Alam naman natin na tayo ay napakaruming basahan, marami tayong mga kasalanan, pero nandoon pa rin po yung pagmamahal ng ating Panginoon. At pinagbigyan po tayo ng pinagkatiwalaan po tayo. Di ba? Kaya nga lahat po ng mga anak ng Diyos pinagkatiwalaan po yan. Di ba? Kung mababasa nga po natin sa Matthew 25, yung faithful steward, diba? Na kung saan yung talento ng binigay ng Panginoon sa bawat mananampalataya. Ganun po sa atin. Na get your opportunity. Opportunity na natin. I-grab na natin yun. Na kung saan alam natin, sumunod na po tayo. Yung pagpapala ng Panginoon, alam natin kung gaan po siya. Lalo na po sa mga panahon ngayon, di ba? May mga pandemic, binagyo po tayo. May mga lindol. Lalo na po sa ibang bansa, nagkaroon na naman. Dito lang sa atin, nagkaroon ng lindol ulit, di ba? Sa Batangas. Tapos sa Turkey, marami na naman namatay. Dito rin sa atin, grabe. Kaya pasalamat po tayo dahil yung bagyong dumating, dalawa po yan, pero purihin ng Panginoon. Mga ilang bayan po lang nasa lantay, hindi na po sinama ang Metro Manila. Purihin ng Panginoon. Kaya napasalamat po tayo at alam po natin na yung mga bagay na ito ay kailangan natin na ibinigay sa atin ng oportunidad ng Panginoon ay i-grab na natin. Huwag po natin sayangin. Amen po ba? Kaya nga tayo, kung binigyan po tayo ng pagkakataon, isulong po natin yung the best natin. Kailangan natin yun. Kaya get your opportunity.
Number 2 po, guide your opportunity. Di ba? Pag-ingatan natin, protektahan natin yung binigay sa atin ng Panginoon. Sabi nga po rito sa verse 21, at kung makakabalik po ako muli sa bahay ng aking ama na walang masamang mangyayari sa akin, kikilalanin ko po kayong aking Diyos. Amen? Amen. Di ba? Kikilalanin daw po. Kasi, di ba? Nakita natin si Jacob Cruz kasi, nagalit po sa, baka pagbalik niya po doon sa kanyang ama, patayin po siya ni Esau dahil sa galit po niya. Pero puri na Panginoon dahil nakapag-deal na po siya, kaya hindi po pababayaan yung mga anak ng Diyos. Kaya nga makakabalik po si Jacob sa kanyang dating doon sa kanyang ama, yung bahay ng aking ama na walang masamang mangyari sa akin at kikilalanin ko po kayong aking Diyos. Diba? Marami po tayong nakikipag-deal tayo madalas, di ba? Kaya kung tayo nakikipag-deal sa ating Panginoon, huwag na po tayo mag-keme-keme. Ibig sabihin, go tayo. Sumunod po tayo sa kanyang mga inuutos. I-guide po natin. Protektahan natin yung binigay na opportunity para sa atin. Na kung saan ay huwag po mawala. Di ba? Katulad niya, nag-share po tayo ng salita ng Diyos. Kung hindi man kayo makapag-share, maglinis po tayo. O makatulong po tayo sa ating kapwa. Lalo na po ngayon, kailangan natin mga kapatiran na tulungan. Lalo na po yung nasalanta nating isang churches natin doon sa kila Pastor Alvin. Hanggang ngayon, alam natin, devastated po mga ibang lugar doon na alam po natin kailangan din po natin silang tulungan. At alam po natin na kung saan sabi nga po, ingatan mo ang pinagkaloob sa iyo ng Diyos. Ingatan daw po natin. Kung ano yung pinagkaloob sa atin, ingatan natin, guide natin. Ito magpoprotekta sa atin. Kaya nga humingi po tayo ng wisdom, may knowledge sa Kanya, di ba? Para maging maaya-aya tayo, maging patutuo po tayo sa mga nakakasalamuha natin. Lalo na po, di ba? So, makita natin. Kaya kung tayo nangangako, ayaw ng Panginoon na mapako po tayo. Kasi madalas tayong mga tao ay nangangako tayo pero minsan hindi natin sinusunod. Sino ba yan? Panginoon lang naman di ba? Diyos lang naman. Pero pagka sa ibang bagay, ang ano natin, ang uusay natin, napapasikat pa tayo. Pero pagdating sa Panginoon, minsan parang hindi natin binibigyan ng halaga. Bigyan natin ng kahalagahan. Lalo na nga, unahin natin ang ating Diyos Ama. Ang ating Diyos ng ating Panginoong Hesus. Diba? Sa buhay natin. Kaya nga, tunay nga po, kung unahin po natin siya, paunlarin po tayo kung paano pinaunlad si Jacob. Ang ating Panginoon, paunlarin din po tayo. Kasi hindi siya nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. Kaya pagkatiwala natin ang ating buhay sa Kanya. Bagamat kung may mga ibang kapatiran natin na hindi naging maganda, lalo na po itong dumating na bagyo. Pero, puri na Panginoon, may mga buhay pa rin po tayo. Hindi pa rin tayo pinabayaan. Pinotektahan pa rin tayo. Kaya yung opportunity na ibinigay sa atin ng kaligtasan, karunungan niya, gamitin po natin sa lahat ng bagay na mabibigyan natin ng kapurihan ng ating Panginoon. Yung obedience lang pagsunod lang sa ating mga pastor, sa mga leaders po natin. Lalo po sa mga salita ng Diyos, di ba? Kaya purihin ng Panginoon. Number 1 po, get your opportunity. Number 2, guide your opportunity. Number 3 po, give your opportunity. Ibigay din po natin mga oportunidad na meron po tayo. Na kung saan yung mga pagpapalang, pinagkaloob sa atin,
ay kailangan natin ibalik din sa ating Panginoon. Sabi nga po rito sa verse 22, ang bato pong ito na itinayo ko bilang isang alahala ay magpapatunay na iyong presensya sa lugar na ito. Purihin ng Panginoon. Di ba? Sabi ko nga kanina, ito pong lugar na ito, sabi nga po, magiging tiraan ng ating Panginoon. At ito po, sabi po rito, at ibibigay ko po sa inyo ang 10 bahagi ng lahat ng ibibigay ninyo sa akin. Di ba? Katulad niya, may mga pandemic, may mga bibigay rin po sa atin. Mga natatanggap pa rin po tayo, bagamat iba sa atin ay wala pong trabaho talaga, pero nakakagawa ng paraan, o may mga pagpapalang dumarating. Alam naman natin, di ba, na kailangan natin ibigay yung para sa Panginoon. Purihin ng Panginoon. Kaya nga, maging tapat po tayo. Kaya sabi po, give your opportunity. Ibigay mo ang nararapat sa ating Diyos. Ano po ba? Buti nga 10% lang ang dapat natin ibigay sa Panginoon. Pero alam ng Panginoon, kahit na hindi 10% o mas higit pa, kaya nga yung ibang kapatiran, ibang mga mananampalataya, kung bibuhos ang pagpapala sa kanila, ganun-ganun na lang. Dahil pati buhay nila, ibinibigay po nila. Alam po ng Diyos kung gaano ang katapatan natin sa paglilingkod po sa Kanya. At ang mga pinag-uutos po niya ay nararapat lamang po natin sundin. Purihin ng Panginoon. Kaya nga, huwag po tayong magkatubili na ibigay natin para sa Panginoon. At gano'n rin po, tulungan natin yung mga dapat matulungan. Kasi yun naman po ang utos ng Panginoon sa ating mga buhay. Kung tayo pinagpapala, pagpalain din po natin mga taong nangangailangan. Lalo na po yung mga kapatiran po natin. Kaya huwag po tayo madamot. Kaya nakita po natin, di ba, yung tinignan ng Panginoon yung puso nung yung isang babaeng balo, di ba? Ano yung tinulagdan niya? Yung babaeng balo o yung mayamang tao na kung saan yung binigay niya alam ng Diyos kung kakarampot lang. Pero yung balo, nakita natin kung paano niya binigay ang uling ari-ariya niya. Kahit na 2 kusing lang yun, yun ay uling-uling pera niya. Dahil yun ay kabubuhay niya, pero pinagkaloob niya pa rin. Ganun po, nakikita ng Diyos ang ating mga puso. Diba? Kaya gusto ng Panginoon yung pagsunod po natin. Kaya nga, give your opportunity sa mga ibang tao, lalo na sa ating Panginoon. Na kung saan ay kailangan natin ibigay yung para sa Kanya. Kaya tunay nga po na ibinahagi ko po sa inyo yung keep faithful steward. Nakikita po natin ito sa Genesis 28, 19-22. Kung babasahin niyo pa ulit, nakita natin kung paano po siya pinagpala ng ating Panginoon. Kaya purihin ng Panginoon sa salita niya. Tayo po ay dadako na po sa ating panalangin. Hallelujah. Samahan niyo po ako sa ating panalangin. Tayo po ay umikip at tumuon sa ating presensya ng ating Panginoon. Pag-pray po natin, mga dapat kung mga hindi pa makasama nito sa mga prayer natin, ay patuloy po natin pag-pray po sila. Amen. Tayo po yung manalangin. Hallelujah. Lord, minsan pa itinataas ko po sa iyo ang bansang Pilipinas na kung saan ito po ay mag-spread, for the virus spread to hand. God healing mercy that He would graciously bring this pandemic to an end. Na kung saan, Lord, patuloy mong wasakin, patuloy mong lusawin, Panginoon, ang coronavirus na ito at iba pang mga virus, Panginoon, na dumarating sa aming bansa, Panginoon.
at sa buong mundo. Alam po namin, Panginoon, na magiging COVID-free at COVID virus, Panginoon, ang aming bansa Pilipinas, Panginoon. Patuloy ko po sa tinitiwala ito sa iyo at ang healing for all those affected by the virus na kung saan ay patuloy mong ipagkakaluwag kagalingan po sa kanila sa pangalan po ng aming Panginoon. So, patuloy mo po sila palalakasin ng kanilang lupang pangatawan at patuloy po manampalataya sa iyo at ikaw po ang patuloy na manguna sa kanilang mga buhay. Patuloy kang magpakilala sa kanila at alam ko po, Panginoon, na magiging zero, Panginoon, ang pandemic na ito, Panginoon, sa amin. At magiging zero na po ang mga affected at wala na po mamamatay, Panginoon, sa virus nito sa pangalan ni Jesus. Lord, patuloy ko po sa inyo tinitiwala ang aming government leaders, Panginoon, na kung saan pinangungunahan po ng aming Presidente Rodrigo Roa Duterte, Panginoon, na patuloy mo po siyang bigyan ng wisdom and knowledge na nagmumula sa iyo, Panginoon, kung paano niyang gabayan at ingatan at pagpalain, Panginoon, at paunlarin ang aming bansa Pilipinas, Panginoon, na ikaw po ang patuloy na manguna sa kanila, sa kanilang mga desisyon, sa mga kanilang dapat gawin, upang patuloy mo paunlarin ang aming bansa, Panginoon, na makatuwang po niya ang aming Vice President, mga Senador, Congressman, mga Governors, mga Mayors, Councilor, Barangay Captain, mga Kagawad, and all those who making decisions related to public health and safety, mga lahat ng mga police, militar, Panginoon, lahat ng mga department ng aming bansa, at tuwang po niya, Panginoon, yung mga media, mga mayayaman sa aming mga bansang Pilipinas, Panginoon, at sa lahat-lahat po ng mga gustong tumulong, Panginoon, for all lawmakers, we're together to protect people, Panginoon, na patuloy po ka pong manguna, Panginoon, at alam ko po, paunlarin mo ang aming bansang Pilipinas, at mapagtagumpay ang Panginoon ang lahat ng mga pangangailangan ng aming bansa, lalo na po sa pandemic na to, at mga dumating ng mga sakuna, bagyo, lindol, Panginoon, at alam ko po, Panginoon, makaka-recover ang aming bansa Pilipinas sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Kaya matutulungan po nila lahat po, magtulong-tulong po sila. At alam ko po, Panginoon, ibubuhos mo ang pagpapala sa aming bansa Pilipinas. Mga provision na kakailanganin upang matugunan at matulungan ang aming mga mamayang Pilipino, Panginoon. Lalo na po sa mga iba't ibang sulok ng aming bansa, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Lord, patuloy po namin sa iyo tinataas ang mga church leaders ng aming iglesia, Panginoon. For pastor will have wisdom to faithful shepherd that congregation under care, even they are unable to a physical gathering, Panginoon. For all Christians will love their neighbors well during this time. Na kung saan, Panginoon, ay patuloy mo po silang gabayan at ingatan, Panginoon, at to protect, Panginoon, ang aming mga church leaders na ito at ang mga iba pang kapatiran po namin sa virus na ito, Panginoon, at hindi po, Panginoon, magkaroon, Panginoon, ng sakit o God. At tunay nga po na ikaw po ang patuloy magpoprotect sa kanya, bigyan mo po sila mga provision sa kanilang mga pangangailangan, Panginoon, lalo na po, Panginoon, yung mga lingkod, Panginoon o God. At patuloy po mapangalagaan, Panginoon, ang kanilang mga congregation, Panginoon. Hallelujah. Lord, patuloy po sa iyo tinataas ang mga frontliners, Panginoon, na pangunguna ng mga doctors, nurses, health workers, policemen, military, at iba pa, Panginoon, na mga related, Panginoon, sa mga frontliners, for safety and protect as they task to care for the sick and implement the community, Panginoon, na kung saan ay patuloy mo siyang bigyan, Panginoon, ng pusong maglingkod, Panginoon, sa aming bayan, sa aming mga mamamayang Pilipino, Panginoon. At tanong ko po, ay hindi mo po sila pababayaan at ingatan mo po sila to protect, Panginoon, sa coronavirus na ito at sa mga iba pang mga sakit. At patuloy mo sila palakasin, Panginoon, at ang
kaligayahan nila sa paglilingkod, Panginoon, ay nandoon po, Panginoon. At nandoon po rin, Panginoon, ang mga provision na ipagkakalob mo sa kanila. At alam ko mo, patuloy mong pagkakalob ang mga PPEs, mga equipment na kailangan nila, mga gamot, Panginoon, o God. At alam ko po, ay patuloy mo po, Panginoon, na pagkakalob sa kanila ang mga pangailangan nila. Lord, patuloy po namin sa iyo tinataas for the spread of the gospel, Panginoon, na kung saan pray that God's people in this time of great absentee would be ready to meet the world with comfort and hope that only good news of Jesus Christ can offer. Kikita po namin sa Matthew 28:19-20 na kung saan, Panginoon, na gamitin mo ang iyong mga anak, Panginoon, upang mga salita mo ay patuloy na matanggap at kaligtasan, Panginoon. At alam ko po, hindi lamang po mapapatanggap po namin, Panginoon, at talagaan po namin sila at gabayan at ingatan, Panginoon. At tunay nga po, ikaw ang patuloy magbigay, Panginoon, mga provision sa mga nangangailangan, Panginoon, lalo na po yung mga anak, Panginoon. Lord, patuloy ko po sa iyong tinataas, Panginoon, ang mga elderly people and protect from COVID and at any sickness, Panginoon, o God, na wala po lumapo sa kanila, lalo na po yung mga elderly people namin sa aming iglesia, Panginoon. Lord, patuloy ko po tinataas sa iyo ang si Mami Betty, si Nanay Asyang, si Nanay Meding, si Nanay Seni, si Ate Sel, si Nanay Coring, si Auntie Mercy, si Nanay Gloria, si Mami Lori, si Nanay Shoni, and all senior citizen, Panginoon, si Tita Lita, si Mrs. Samson, si Kuya June, Panginoon. At tunay nga po, patuloy ko po sa iyo tinataas sa iyo ang mga elderly people, Panginoon, na kung saan palakasin mo po sila to protect, to guide us, Panginoon, lalo po sa COVID, o God. At bigyan mo po sila mga provision, Panginoon, patuloy mo sila bigyan ng kalakasan ng lupang pangatong, Panginoon. Kaya patuloy ko po sa iyo tinataas, Panginoon, ang aming mga elderly people, Panginoon. Lord, patuloy po namin tinataas sa iyo ang mga may sakit ng aming mga kapatiran, mga loved ones o people o brethren, Panginoon. Si Sister Lord Miano, Panginoon, miracle din for active tumor, Panginoon, na malusaw na po ito, Panginoon. Wala pong imposible sa iyo sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Ikaw po, Panginoon, ang patuloy magbigay sa kanyang kalakasan, na kanyang lupang pangatawan, at ang kanyang buhay pananampalataya sa iyo ay patuloy pong manindigan siya, Panginoon, at kumapit pa sa iyo, Panginoon. At alam ko po, Panginoon, mga provision ipagkakalo mo sa kanya, at ang mga nararamdaman niya, mga sakit, o God, ay ikaw po, Panginoon, magbigay ng kaginawaan sa kanya, Panginoon. At alam ko po, na ikaw po ang patuloy na magbibigay sa kanya ng kagalingan sa pangalan ni Jesus. Lord, patuloy ko po sa iyo tinataas si Sister Merly Ramos, Panginoon, na kung saan ay siya po ay kinikimotherapy, Panginoon. At alam ko po, Panginoon, may mga huwag pong magkaroon ng mga side effect, Panginoon, yung mga gamot na kanyang tinitek, Panginoon, at nilalagay po sa kanya, Panginoon, upang siya po ay patuloy na magbigay, Panginoon, ng kalakasan sa kanya lupang pangatawan. At alam ko po, Panginoon, ang miracle mo pa rin, Panginoon, patuloy mo ipagkaloob sa aming kapatid na Sister Merly, o God, at mga provision, Panginoon, at ang kanyang mga magulang at tiyain, Panginoon, at mga kapatid at pamangkin, Panginoon, ay patuloy mo po kabayan at ingatan mga provision sa kanilang mga pangailangan pagkakaloob mo, Panginoon. At ganoon rin po ang aming Pastora Rose Tatlo Maria. Lord, ay siya po ay may stage 2, Panginoon, breast cancer. Ikaw po ang patuloy na mag-miraculous, Panginoon. At bigay mo po, Panginoon, ang kagalingan sa kanya at ang mga provision at mula sa iyo. Lord, patuloy ko po lang siya tinataas ang si frontliner Pamela Chocos to protect COVID virus, Panginoon. At si Brother Ray Peñano, pray complete healing and recovery, Panginoon. Lord, patuloy ko po siya tinataas ang kapatid namin si Roy Peñano, Panginoon.
Lord, patuloy ko po sa iyong tinataas ang mga pamilya, Panginoon, ng Gloria family, Sister Gloria and family, Brother Boji, Enema and family, Sister Gia, si Pastor Joseph Modesto and family, Pastor Doc Camila Comendas family, Pastor Jael Sanoy and family, Geraldine Alamis and Villarreal family, Brother Jimel and Sister Melang Garan and family, Brother Russell Santiago and family, Brother Els Bitong and family, Brother Joseph De Jesus and family, Brother Emil Descalier and family, Sister Siason and family, Brother Carl and Carlos and family, Brother Tad Corpus and family, Brother Arnold Paragas and family, Brother Aris Bernal and family, Sister Judith and family, Brother Eddie Villanueva and family, Brother Sister Anita Esplaga and family, Sister Cora Antico and family, Brother Odi Corpus and family, Brother Jason Gregorio and family, Sister Cora Saintin and family, Brother Ronald Torres and family, Doc Reverend Pastor Ray Fernando and family. Lord, kung may mga pamilya pa pong hindi ako nasama, Lord, patuloy mo po silang protektahan, to guide us, Panginoon, sa COVID, at sa ikaw pong patuloy magbigay ng mga provision sa lahat ng kanilang mga pangangailangan, at patuloy mong pagpalain, Panginoon, ang bawat pamilya na ito, Panginoon. Alam ko po ay hindi mo pababayaan patuloy ang mga anak at ang mga pamilyang ito sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Lord, patuloy ko po siyang tinataas, Panginoon, ang brethren working abroad, Panginoon, si Sister Madel Meneses, si Brother Jason Matias, si Brother Joshua Encarnacion, si Mian de la Fora, si Edith Malapitan, si Richard Punsalan, si Rosa Rivera, si Sam Samantha, si Rachel Eve Duplos, si Anne Pink Arieta, si Erika Arvin and Lucas Arieta, si Christopher Bosi, at iba pang mahal namin sa buhay, kamag-anak, kaibigan, kakilala, kaklase, kapitbahay, mga kapatiran, mga nakikinig ng iyong salita dito sa multimedia, Panginoon, at ikaw po ang patuloy na manguna sa kanila, gumabay, at tunay nga po na hindi mo pababayaan ng mga bawat isang nito, Panginoon, to protect us, to guide us, Panginoon, O God, lalo po sa mga sakit at sa COVID-19 na ito, Panginoon. At tanong ko po, patuloy bubuhos ang iyong pagpapala, Panginoon, sa kanila, at patuloy ka magpakilala sa kanilang mga buhay, Panginoon, at patuloy ka maging tanggulang nila. Kaya, Lord, patuloy po kami nagpapasalamat sa gabing ito. Sa ilamang namin mapatuloy maibigay ang mataas na papuri, pasalamat, pagdakila sa tanging pangalan ni Jesus ng aming Panginoon. Amen and amen. Puri na, Panginoon. Hallelujah. Tapos na po ang ating gawain. To God be the glory.